sa Interlaken sa wakas. Yes, thank you. So, ito yung order natin. Paano yung baba? Haba. Good morning mga kagala! Nandito na tayo sa loob ng train. Andito pa rin sa may Lucerne Station. Papunta na tayo ng Interlaken today. Sobrang lamig. Kaninang pagising namin, it's around 4 or 7 degrees. Basta't grabe lamig niya, kagala. Nagulat kami, autumn pa lang, ganyan nakalamig. OMG, buti na lang talaga kahit paano prepare tayo, kahit may isang winter jacket nakapagdala tayo. Kasi mostly ang dala namin is mga jacket na may hood na pang autumn lang talaga. So anyway, paalis na to, pa-depart na to ng about 11:06. 11:06. Pero yung ticket valid for the whole day. Ang galing. So, yung ticket na kinuha natin, binili natin dyan sa may station, sa kiosk nila, is valid for the whole day. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, point-to-point ticket, one-way ticket lang ang kinuha natin. Binili natin. And this is valid for the whole day. Hanggang 5 p.m. The following day. On the following day. So, 24 hours, no? Hanggang bukas. Technically, ito, kapag pala bumili ka ng ticket, valid siya 24 hours. So, from 12 midnight, pwede mo na siyang gamitin up to 5 p.m. Ganun yung nila ng 24 hours. So, nasa Lucerne tayo. Bababa tayo ng Brunig. And then from Brunig, lipat tayo papuntang Interlaken, Oss. So, ang hotel natin is Interlaken West. And then, ito yung price niya. 18 Swiss franc. Reduced fare na yan, mga kagala. Mandar na siya. On time talaga. Ang galing. Tingnan nyo yung mga puno, mga kagala. Ayan na naman tayo sa puno. Tuwang-tuwa talaga ako. Ang ganda ng kulay, di ba? Grabe. Ganda ng autumn. Ito talaga yung dream ko, yung season niya, autumn. Yun nga lang, kailangan expected nyo yung ulan. Maulan po siya kapag autumn season. So, cross finger tayo. Sana ma-experience natin yung pagsakay ng boat nila sa mga lake, especially dyan sa Interlaken kasi napakaganda ng lake dyan. Yun yung inaasahan natin. Pero sa lagay ng panahon ngayon, let's pray na lang, cross finger. If not, enjoy na lang natin yung pwede nating ma-enjoy doon outdoor even when it's raining. Basta't wag lang ganun kalakas yung ulan. Okay? So, see you there sa Interlaken. Let's enjoy the beautiful view. Sobrang ganda. Naalala ko yung ganda ng Kyoto dito sa bundok nila, mga kagala. May nag-ano din pala dito sa service lang. Nag-offer sila ng drinks. Kung gusto niyo bumili, yan, meron dito. Galing. Actually, nakaraan nakita ko rin sa train. Yung pagdating natin dito, meron sila machine, coffee machine na pwede kang bumili. Nakaka-amazed. Pwede uminom, pwede kumain dito. Guys, ang ganda naman. Sika, puro bahay. Ang swerte ng mga makatira dito, no? Ang ganda ng nature nila. Alam nyo, ang bango-bango ng dito, ng hangin. Sobrang fresh air talaga, lamig. Walang pollution. Tingnan niyo yung mga puno, mga kagala. Yan yung bundok. Sobrang ganda. Grabe. Alam na, napagod yung ko. Yung ulo ko, nahihilo na ako kakain.
Kaliwat kanan yung scenic view niya, promise. Guys, ang ganda. Nawala yung antok ko. Mga kagala. Ganda rin ng mga bahay dito. Oh. Everyday, no, gigising ka, ganyan kaganda yung view mo. Halt Kaiserstuhl. Next stop Kaiserstuhl. Nasa isang stop ulit tayo. Long girl. Alam niyo kagala, nakaka-amaze. Ang swerte ng mga nakatira dito, no? Ang ganda ng view nila. Tingnan niyo ang bahay. Ang cute. Ang ganda ng bahay, no? Nag-start na rin pala yung ulan dito kagala. Tapos tignan niyo yung view nila. The beautiful lake na kagala. Pakaganda, diba? So may baon tayo. Kain muna tayo. Banana. Ayan, pangmalakasan natin. Oh, hanggang saan aabot ang prawn cracker mo. Diba? And of course, corned beefs. We have water here. Tapos yung tira nating juice, sinali na lang natin dito. So, perfect. Kain muna tayo. Ang sarap ng owishi. Owishi ba to? Bumaba tayo dito sa Meiringen station kasi meron silang sa train. Bus tayo. May hotel palang malapit dito sa Meiringen station. Tapos sa baba niya, restaurant. Ganda kagala. Oh my gosh. Next stop, Interlaken. Sobrang ganda. Guys, nandito na tayo. Nakababa na tayo sa Interlaken. Nandito tayo ngayon sa Interlaken. Tapos, so, ang ganda. Naloka ako sa ganda ng view. Alam nyo, sabi ko sa inyo, share ko lang, nahilo ako sa bus. Nakatingin kaliwat kanan. Talagang, grabe. Kaliwat kanan talaga. Ano siya? Picturesque. Sobrang ganda ng landscape. Grabe. Sulit yung pagsakay natin ng bus. Tsaka lang train kanina. Grabe. Ang ganda. Pakita ko sa inyo. Mga kagala, tingnan nyo naman yung bundok. Yung vibrant color niya ngayong autumn season. Sobrang na-achieve natin siya. Ito yung goal natin. Sa travel natin here in Switzerland, ang makita yung vibrant color niya during autumn season. Look at that.
Ganda ng background music ko. And then, may co-op pala dito sa may, babaan sa Interlaken Ost. Yan, co-op. Kung mauhaw kayo, nagugutom, pwede muna kayo mag-drop by dyan. So, magbabas na tayo papunta ng west. Nakasakay na tayo ng bus, papunta tayo ng west, Interlaken West. Andito tayo ngayon sa Interlaken Ost. Nag-start na yung ulan. Maambon na pero may araw. Hopefully, saglit lang tong ulan na to. It's currently 1 p.m. na rin pala. I'm so excited to explore here, mga kagala. Mga kagala, nakarating na rin tayo dito sa Interlaken sa wakas. Andito tayo ngayon sa Adventure Hotel. Ayan. Ganda ng hotel din natin dito. Feeling ko dati tong bahay. And then, kinonvert nila into hotel or hostel. Ganda. Tapos, the good news is they have fondue there. So, kung gusto nating mag-try ng fondue, we can try their fondue. I-check na lang natin kung magkano. And, I have a surprise for you guys. Look at the view from our hotel. Okay, ready na ba kayo? Let's count. 1, 2, 3. Guys, kagala. Ito yung dream natin, makapunta ng Switzerland for the first time with this vibrant color ng Switzerland. A beautiful nature of Switzerland. Vibrant, very, very vibrant because of the autumn season nila. Kanina naglalakad, yung pagbaba natin ng bus. Naiiyak ako, naluluha ako, pinipigilan ko yung sarili ko kasi iyakin talaga ako sa totoo lang, pero ayoko dahil mamamaga yung mata ko. Magmumukha akong alien sa maga ng mata. Pag pinabayaan ko, umiyak ako. Magtutuloy-tuloy yun. Ayan o, may sign sila ng fondue. Ayan. Kaya pala pagpasok natin kanina, hindi na namin kayo naisama. Ang bango sa loob. Amoy cheese. And another good news mga kagala, you know what? Tignan niyo naman si Haring Araw, si Paring Sunny, nagpakita. He welcomed us again here in the beautiful Interlaken West with a beautiful weather. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Ilang beses ko rin pinapanood to sa sa YouTube, yung mga lokal dito sa Switzerland. Ito yung pinapakita nila during October. Yung season nila. Wow. Just wow. Tapos pagising mo, ganito yung makikita mong view. You just, alam mo yun, living the dream. Literally living the dream. Di natin expected na ganito kaganda yung location ng hotel, mga kagala. So let's go. Maghahanap muna tayo ng makakainan because 4 p.m. pa. Ibig sabihin maganda yung weather dito. Hindi ganun kalakas yung ulan kanina pa. Kasi may paragliding. Nakikita nyo po ba? Ayan, may paragliding dyan. Baka bumalik na lang tayo sa Interlaken Ost. Kasi nakita namin kanina, ang daming kainan pala sa Ost. Dahil parang yan, interchange? No? Kapag summer, nag-aano sila Gusto rito ko magpaiwan na lang dito. Ano yan? May parang party yung hotel. Yung host nila dito. Oo. Ngayon nakita natin sa nung binubok yung hotel. Ito yung na-advertise nila. Tapos ito yung sa labas nila. Yan. Yun yung nakita natin. Nakaka-excite. So yung adventure natin dito sa Switzerland, hindi na tayo nag-lock in or nag-book ng mga tours kasi nga alam natin this October is panay ulan dito. So since andito na tayo maaga-aga pa, magla-lunch muna and then i-check na lang natin pagdating sa Interlaken Ost kung ano yung pwede natin gawin from there. Kung makakasakay tayo ng boat, makakapag-book tayo later. Hopefully meron pa rin papuntang Brienz para ma-experience natin yung view doon, yung lake nila from here to Interlaken Ost going to Brienz. Brienz. Sorry po Brienz I think. Yun.
At saka, ma-share ko lang po sa inyo, no? Feeling ko, mas malamig sa sa Luzerne. Sobrang grabe yung lamig sa Luzerne. Hindi ko maintindihan bakit. Ayan, tingnan niyo yung araw. Ang ganda, ang saya-saya. Pero nagbitbit pa rin tayo ng umbrella natin. Just in case. Lord, thank you! Pinapakita, ina-advertise nila dito sa may Interlaken Ost, yung nature. Especially during fall or autumn season. Parang kahit dito ka na lang, no, hindi ka na maggala, ang sarap. I-enjoy mo yung siguro, kahit half day ganyan, ini-enjoy mo yung view. Nagkakape ka dyan sa may hotel, sinitignan mo, tignan niyo yung yan na, sumikat na talaga yung araw. Tapos tignan niyo yung mountain doon. Yung dinaanan ng train kanina, yung scenic train. Scenic train rides. Yung lamig niya, ang sarap, pero malamig pa rin yung hangin. Ang gaganda ng mga bahay dito. Nag-iram ako ng sombrero sa asawa ko kasi, ayan, sumikat yung araw. Hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko na ang lamig sa kamay. Kasi wala naman tayong gloves. Pero, ang init ng sikat ng araw, ang sakit sa ulo. Siguro dahil na rin sa sobrang lamig, ramdam natin na rin yung araw. Nagko-contrast sa pakiramdam. Sabi ko, magpapayong sana ako. Kaya lang, so yun, parang naglalaban yung lamig tsaka init. Ramdam sa ulo. Kapag tumirik pala yung araw. Para tayong jolog sa sa sombrero dito. Pero guys, mga kagala, tignan nyo naman. Ito yung mga old house or ginawa ng mga hotel, I think. Like this one, Hotel Chalet Suisse. Nakita din natin to pero medyo mahal. Pero ito yung mga dito, traditional na hotel. Ayan, ang ganda, di ba? Ang ganda. Hotel Chalet Suisse. Yan, kung gusto nyo ma-experience yung local vibe, yan, ganyan magandang mag-book sa mga nila, chalet, hotel chalet nila. Lalakarin na lang pala natin siya. It's 22 minutes walk away from Ost to West. OMG! Ayan na, wala nang init. Thank you, Lord. Tapos tignan niyo yung mountain. Meron din dito, hotel view, site, Zimmer rooms and restaurants. Nagtago na ulit yung araw. Narinig yata ako. I'm not complaining, paring Sunny. I'm just explaining to them. Charot. Pasensya na kayo. Sobrang tuwa ko lang. Hindi ko makontain yung happiness na nararamdaman ko. As in. Ganda rin ng hotel na to. Kagala. Actually, maganda lahat dito. Even yung mga old houses nila. Napakaganda. Ito may bus station na yan. Punta yun din. Untersindorf. So, galing siya dun. Like, halimbawa galing dun sa hotel natin. Pwede ka rin bumaba dito pag lumampas ka sa babaan ng hotel natin. Guys, tignan niyo yung kulay ng tubig. Ang ganda. Untersind. Dito lang okay ni. No? Alam nyo guys, Ganda. napakakain pa kami. Anong oras na ba, honey? Pero hindi kami nagugutom. Gutom pero nawawala yung gutom, no? So, sobrang ganda ng view. Nawawala yung feeling, nalilibang ka, yung feeling na gutom ka. Dito ka lang, oh. Tapos kain ka, sandwich, bilingan kape. Hanggang ngayon, di pa ako nakakapagkape sa labas. Buti naman. Wala tayong pambili ng kape. Babait ng mga tao dito. Pag nakikita nilang like yung kanina sa train, nung papunta tayo dito sa may galing ng Luzerne, merong mag-asawa doon na kaliwat kanan din tapos parang hindi na makuha yung angulo sa pag-video. Ibang lahi din. Tapos sabi ng lokal,
Sabi niya, gusto niya palit tayo ng upuan, dito na lang kayo para ma-enjoy niyo yung view. Tapos siya yung nag-adjust, yung lokal dito, babae siya. Tapos, later on, sinabi niya sa mag-asawa na, guys, sabi niya, be ready, sabi niya, merong ano dito, yung scenic view, panoramic. Narinig namin. Kahit hindi kami yung kausap. Ay, lumaki yung tenga ko. Sabi ko, ay, meron ng magandang view dito. Ayun, tapos yun na nga, yun yung napapanood natin sa sa Facebook, sa mga social media. Yun yung dinaanan kanina. Ang bait nila, talagang sasabihin na lang nila. Siguro sanay na talaga sila sa mga turista dito. Hindi sila madamot i-share yung nila, yung nakikita nilang beautiful nature, yung meron sila dito. Tuwang-tuwa rin sila na nakikita nilang nag-i-enjoy tayo at na-amaze sa magandang nila, nature nila dito. Nakaka-amaze lang din yung mga tao dito, ang babae. Padaan yung train. Abangan natin siya. Ayun, kinlose muna yung kalsada. Galing to. Montreux. Okay, it's time to cross. Nakahanap na tayo ng makakainan. Ito may Chinese restaurant dito. Actually, recommended din to ng isang vlogger na napanood natin. Si Sir Ivan. Ayan, Chinese restaurant. So, na muna tayo, Asian food. And then, one of these days, magtitikman din natin yung fondue. Maybe sa hotel or sa mga places dito. Ang dami ring fondue rin naman. So, for now, kain na muna tayo ng tanghalian. Okay. As you can see, sinuot ko na siya ulit because umaambon na. Pag inayaan mong mabasa ka ng ulan, ng lamig sa ulo. So, pasok na muna tayo sa restaurant. Ayan o, Home China Restaurant. Nakita ko rin to sa kanina. Sa Google Map. So, nag-ooperate sila from 11 to 10. 11 a.m. to 10 p.m. Taste and feel like home. Okay. Yes, thank you. So, ito yung order natin. Thank you. Seafood fried rice. Parang wala siya sa menu, pero tinanong na lang natin. Ayun, ginawa na lang nila tayo ng seafood fried rice. It's with the from hipon lang. And then, appetizer pork mackerel. Sa kanya, noodles. And nag-order din siya ng beer. Swiss beer. Oh, Swiss beer ito. Ito yung ininom kagabi, no? Okay, let's eat. Let's try it. Let's try pork knuckle. Ano pala siya? Cold cut? Mainit pa. First bite para sa inyo lahat. Kain. Ni-request ko kanina mga kagala. So kayo sabi ako kung okay lang less salt tsaka less oil. Kaya saktong-sakto yung timpla nila sa panlasa ko. Kung pwede naman kayo mag-request, sabihin nyo lang. Mababait yung mga tao dito. Tsaka kapag mga Asian restaurant, for sure, marunong sila. Magkaka-communicate talaga tayo. Dahil marunong sila sa lengguaheng English. Parang display lang feeding. Oh yeah, thank you. So, spring roll pa pala tayo. Yeah. Tikman na natin. Parang to? Gulay, lumpiang gulay. May suka nga pala sila dito. Kasi yung sauce na nakalagay, Thai sauce, yung matamis. Japan.
Lagyan natin ng suka. And then, lagyan natin ng sili. Alam mo, totoo yung in-advertise nila. Feels like home. At kanin pa lang. Masarap ng timpla ng fried rice nila. Mainit. Ingat, ang sarap. Yung papasok, yun yung ganun feeling, parang sa mga siomay. Nasa loob yung init. Gulay, perfect. So perfect mga kagala. Parang ano tayo, ano? Tell me you're Filipino without telling me that you're Filipino. Mga ito mo, kumakain ng kanin. Kain na muna tayo. After eating, kakalabas lang natin galing tayo dun sa may Chinese restaurant. And then may bathroom pala dito. Public bathroom or toilet. Kagala, tignan nyo oh. Tapos, sarap yata ng chestnut. Na-miss ko na yung lasa ng kamote. Magkano kaya yung chestnut nila dito? Gusto ko sana bumili ng chestnut. Pero mamaya na lang, ang dami pang tao eh. Maglakad-lakad muna tayo dito. Binabawi ko na yung hindi malamig. Actually, malamig naman po. Pero paglabas galing dyan sa restaurant kanina after kumain, hala, sinalubong tayo na sobrang lamig na hangin. Sa bagay, maggagabi na rin, kaya gano'n na lang din siguro kalamig. Ah, nanginginig ako ngayon. Pero mamaya na tayo mag-bonnet. Tsaka magsuot ng gloves. Kaya pa naman. Huwag lang masyadong hahangin. Grabe lamig, promise. Namiss ako kahit dito lang. Ito yata yung city ng Interlaken eh. Kasi ang daming mga shopping stores dito. Ah, ayan. Kumahangin na naman po, mga kagala. Alam naman. Interlaken. Restaurant bar. Dami ring restaurant pala dito eh. So dito talaga yung mga kainan. Oo, thank you. Excuse. Tingin tayo ng mga keychain. Wala pa tayo. Hindi tayo nakabili ng souvenir sa sa Lucerne. 4.90. Meron siyang keychain. Gusto ko ng ref magnet, mga kagala. Ay mga kagala, giniginaw na po siya mga kagala. Hindi niya na po alam kung saan lagay ang kamay niya mga kagala. Okay, kagala. So, pabalik muna tayo ng hotel para mag-check-in. But before that, balikan natin yung chestnut dito. Let's go. Bili tayo. Namimiss ko na yung taste ng kamote. Tsaka ang bango, talagang nagtatawag yung yan, yung usok. Okay, let's go in. Tawid. Good luck sa atin. Sana maintindihan tayo. 100 grams? For the chestnut? 50 minutes.
15 minutes. Oh, we'll come back 15 minutes. Oh, not yet cooked, right? Okay, not right. 15. Okay, we'll come back after 15. Thank you. Thank you. Parang hindi ba para sa atin? 15 minutes daw. Hindi kailangan na natin bumalik ng hotel muna. So maybe later, madaanan ulit natin siya.